Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang pong bayad to, libre lang. Turo mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin ngayon guys, medyo lumis man na natin konti. Diba? Huwag muna kayo Yorme. Sa usapin tayo muna ng nasyonal na kung saan ay lahat po tayo may pakialam. Diba? So dito sa alam naman natin na nagbabangayan na ang Marcos at Duterte. At ngayon na nga, ipinail na, actually kahapon pala, yung ikatlong impeachment complaint dito kay VP Sara Duterte. Yan guys, di ba? Kasi matagal nang pinag-uusapan yan. Yung una, nung December 2, pangalawa, December 4, ito pangatlo na. Kaya ngayon, ang hihintayin ng taong bayan, kung ire-refer ba to kay Speaker Martin Romualdez. Bagamat itong pangatlong nag-complain na to, ay sila yung mga kaparian, ang mga clergy, ang tawag sa kanila clergy for good governance. May kasama rin silang mga abogado na kung saan ay sinabit na nga kahapon dito sa Secretary General itong si Congressman Reginald Velasco. So yun guys, para sa atin kasi 'di ba, bilang Iskoyans, 'di ba? Hindi naman natin binoto si BBM tsaka si Duterte, pero sinusuportahan po natin silang pareho dahil nga sila na yung nahalal ng taong bayan. Pero siyempre guys, magbibigay lang tayo ng opinion. Para sa akin lang naman to. At magbibigay din kayo ng opinion guys. Kung pwede naman yung opinion nyo o opinion ko ay tama o pwede namang mali, di ba? Kaya nga, opinion. Pero sa atin dito, kaya natin di-discuss to para malaman din natin guys kung ano yung katotohanan. Di ba? Na nangyayari sa ating bayan. Kung totoo nga, di ba? Dahil nga sa tagal ng investigasyon dyan sa kamera, yung mga paratang, again guys, mga paratang pa lang ito. Dito kay VP Sara, na kung saan ay yung confidential fund. Alam niyo naman yan, sikat yan, di ba? Na mainit na pinag-uusapan na nagastos daw ng 19 days na kung saan ngayon lumabas sa mga investigasyon ng mga maraming peking pangalan. So, yun ang mga pag-uusapan dyan na kailangan ay bigyan din ng patas itong si VP Sara at kailangan mapatunayan talaga na totoo ba talaga na hindi niya ginamit yan at hindi natin alam kung saan niya ginamit. At siya rin naman mismo ang nagsasabi na gusto kong magkaroon ng impeachment para magkaalaman. Actually, yun ang dapat, guys. Yun ang dapat. Kung wala siyang kasalanan, di mas maganda, di ba? Malinis na ang kanyang pangalan, matanggal na yung haka-haka, di ba? At sa mga nag-aakusa sa kanya, halimbawa sa Congress, di ba? Ay at least mapahiya sila kung yun ay mga paratang na walang katotohanan lang. At ngayon, guys, ang hihintayin natin, pagkatapos ng ma-endorse yan, di ba dyan sa kamera, yung referral naman dito kay Speaker Martin Romualdez. Bagamat nagsabi na nga, itong si Pangulong Bongbong Marcos na ayaw niya sa impeachment. Pero meron kasi mga kagaya nito na mga individual o grupo na hindi naman mga politician na kailangan din naman dinggin ng Kongreso. At ang pinakamalaking challenge dyan, yung ating mga senador, kasi sila yung magiging judge na sana maging patas sila. Diba? Hindi porket kakampi nila si Duterte, kakampihan nila. Hindi porket kalaban nila si Duterte, igigilty na. Sana based on evidence po. Ang kanilang gagawin, yun ay kung matuloy man. Diba? Yung impeachment na talagang inaabangan din ng marami. Kasi sa ating saligang batas, bagamat ng mga sa senador, hindi naman talaga totoong mga judge yan. Diba? Kukunti lang ang mga attorney dyan. Pero kasi inaalaw ng konstitusyon na pwedeng tanggalin ng presidente or vice president. Diba? Yung mga matataas na pwesto sa gobyerno kasi may nangyari ng ganyan. Diba? Itong si dating Chief Justice sa Corona at itong si dating President Erap. Diba? Dahil sa impeachment ay natanggal din sila. So yun guys, so kailangan nating malaman po ang katotohanan kung talagang may basihan ba yung kanilang paratang dito kay VP Sara.
Di ba? Kasi talagang mainit na yan guys. Talagang pinag-uusapan na. At kailangan din nating malaman tayong taong bayan. So kayo guys, anong masasabi nyo? Pabor po ba kayo na i-impeach na si BP Sara o hindi? At siyempre, sa mga nag-aakusa sa kanya, siguraduhin nyo na totoo yan. Kasi mapapahiya kayo pagdating sa Senado. At sa mga senador naman, please lang, sana maging patas sila kung sakaling umabot man sa impeachment complaint. Para naman na lahat ng tao maliwanagan. Diba? At kung mapatunayan naman na nagkasala, sana may accountability. Para ang magiging purpose niyan guys, hindi na mauulit. Wala nang gagawa ng ganyan. Kapag napatunayan nga na si BP Sara ay kasi ang sinampang kaso sa kanya guys yung panghuli na to halos 7 yun 7 yun, bali ang kanilang sinampang kaso. Ito guys, basahin lang natin ng konti yung kanilang complaint sa pangungunahan nitong si Father Antonio Labiao at mga ibang kaparian pa. So, yung sinasabi dito guys, yung violation ng Constitution sa betrayal of public trust. Yan, 7 yan guys. Malversation, graft, and ano ba to? Medyo malabo lang guys, malabo lang. So, suma total talagang mukhang matutuloy na itong impeachment kasi nga pangatlo na to guys. At siyempre yung kongreso kasi sa kanila rin nanggaling yung sinasabi kuno, di ba? O di umano na ebidensya na yung mga resibo daw ay, di ba? Si Mary Grace Piatos, si Nova, si OEC, at wala daw mga birth certificate, death certificate, o marriage contract. Pero siyempre guys, kailangan pa rin talagang mapatunayan yan na kung totoo nga yan o hindi. At malalaman natin pag umakyat na yan sa Senado. Kaya abangan natin guys, susunod nating topic. Tingnan natin makuha natin mamaya itong PhilHealth naman na matagal din pinag-uusapan na tinanggalan ng subsidy. Kaya ngayon marami ang nag-iingay. Guys, di ba? Dapat ngayon yung araw na to pinirmahan na yung budget ni BBM, pero dahil sa mga nananawagan, di ba, na kailangan ibalik yung budget ng DepEd tsaka ng PhilHealth, mukhang umatras si BBM, pinag-aaralan pa ng mabuti. Right guys, so ano po masasabi nyo? Sa tingin nyo, kailangan bang impis talaga si BP Sara o hindi? Malaya po tayong mag-comment down below para sa simpatsya ng ating mga kababayan. Right guys, so hanggang dito na lamang po. Abangan nyo susunod kong vlog. Pagpalain tayo ng pumay kapal. Manila, God first.